Alam mo ba na minsan ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Pilipinas ang bansang Palau? Bagamat hindi ito naging ganap na bahagi ng ating bansa, may malalim itong koneksyon sa ating kasaysayan. Ngayong araw, samahan ninyo ako upang alamin ang kwento ng Palau at ang ugnayan nito sa Pilipinas. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, ang Palau ay bahagi ng tinatawag na Kapuluan ng Carolina. Ang mga islang ito ay hindi madalas puntahan ng mga Espanyol, ngunit opisyal itong isinama sa administrasyon ng Pilipinas na noon ay sentro ng pamamahala ng Espanya sa Asya. Ibig sabihin, kahit papaano, may ugnayan na noon ang Pilipinas at Palau. Ngunit noong 1899, matapos matalo ng Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano, ipinagbili ng Espanya ang Palau sa Alemanya sa halagang 25 milyong peseta sa ilalim ng isang kasunduan. Pagdating ng unang digmaang pandaigdig, napunta ang Palau sa kamay ng Hapon. Dito nagsimula ang mas matinding modernisasyon ng isla. Pero noong ikalawang digmaang pandaigdig, matinding labanan ang naganap sa pagitan ng Estados Unidos at Japan, lalo na sa Battle of Pelalayo noong 1944. Sa huli, nang matapos ang digmaan, isinama ng United Nations ang Palau sa Trust Territory of the Pacific Islands na pinamamahalaan ng Estados Unidos. At noong 1994, tuluyan na itong naging isang malayang bansa. Tutuldo, ngayon, kahit na magkaibang bansa na tayo, nananatili ang koneksyon ng Pilipinas at Palau. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Palau, at sa katunayan, isa ito sa mga bansang may pinakamaraming overseas Filipino workers, OFWs, sa populasyon nito. Bukod dito, may pagkakahawig ang ilang salita sa wikang Palawan at Filipino. Halimbawa, ang salitang cello, sa Palawan ay katulad ng salitang kapatid, sa ating wika. Bagamat hindi naging opisyal na bahagi ng Pilipinas ang Palau, hindi may kakaila ang malalim na ugnayan natin sa kasaysayan, kultura, at maging sa ating mga kababayan na naroroon. Isang patunay na kahit saan man tayo mapunta, dala natin ang diwa ng pagiging Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang kwentong kasaysayan. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa nakaraan.